Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Para dito po sa ating komento po ng inyong lingkod. Mga katambay, komentuhan po natin siyempre po. Ito pong napakagandang balita po ito para sa atin mga katambay. Na isang Duterte po ay sana po ituloy po ang pagtakbo mga katambay. Lalo po sa darating na eleksyon sa susunod na taon sa senatorial mga katambay. Maganda po ito para sa atin, sa ating mga Pilipino. Lalong-lalo na po ang nangyayari po sa ating politika. Talagang nagkakaroon na po talaga ng sobrang pamumulitika lalo po sa mga Duterte. Kaya kailangan po tayong i-push na magkaroon pa po ng isang Duterte sa Senado o dalawa o tatlong Duterte sa Senado para po talagang sana malinis po at maiayos po ang sinasabi po ni dating Pangulong Duterte, ang pinaka-worst and rotten na konstitusyon sa ating bansa, ang Kamara at ang Senado. Ito po, pakinggan po natin ang balita sa kaganapan po, lalo po sa Davao. Ito po nakaraang araw lang po ito mga tambay o kanina lang dito po sa ginawa ni Mayor Baste na pagsama po sa partido po ng kanyang ama. Pakinggan po natin ang balita. Formal nang nanumpa si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang Executive Vice President ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP na pinamumunuan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Mayor Baste ay bahagi ng hugpong ng pagbabago ng partido ni Vice President Sara Duterte kasama ang nakatatandang kapatid na si Davao City o Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Nauna nang sinabi ng pangalawang Pangulo na naghahanda na ang kanyang mga kapatid at kanyang ama para sa senatorial election sa susunod na taon. Yan. Salamat po sa UNTV. Napakaganda pong balita ito mga katambay, yung narinig natin sa balita at siyempre po sa mga Duterte na talagang plano o paghahanda dito po sa senatorial slate sa susunod na taon. Dahil po mga katambay, di po ba? Yung nabanggit ko nga, grabe na po ang paggawa nila o sa ginagawa nila na demolition job sa mga Duterte. Sa kabila ng napakaganda po ng nangyari sa ating bansa, magmula pong nung maupo ang dating Pangulong Duterte. Dahil kahit ibalik tanaw po natin, di po ba, nung panahon po ng administrasyon Aquino ng anak na si Pinoy, talagang grabe po ang ating bansa, di po ba? Dahil tao na po tayo noon. Naranasan natin, naramdaman natin ang hirap lalong-lalo na sa krimen at droga. Di po ba? Noong mga panahon na yon. Dahil kahit saan po lugar, barangay, laganap na laganap ang droga. At sinasabing lahat ng klase ng krimen noong mga panahon na yon. Di po ba? Lalong-lalo na sikat na sikat nun. Yung randing and tandem. Di po ba? At yung mga holdapan. Di ba? At yung mga kidnapan. Yung mga kidnapping. Di po ba? At usong-uso pa noon, kung natatandaan nyo, pati yung martilyo. Di po ba? Yung mga martilyo, nagagamit pa. Di po ba? Para sa pang-hold up. At napakarami pa. At lagana po ang korupsyon. Di ba? Noong mga panahon na yon. At pati ang kulungan. Di ba? Nagagawa na gawaan ng droga. Di po ba? Kung tanda natin yan. Kailan lang yan, yung 2016 pababa hanggang 2010. Di ba? Nadanasan natin ang sobrang hirap ng kalooban natin. Nakasama natin halos sa ating mga barangay ang napakaraming mga drug addict. Di ba? Talagang ang krimen nun talagang tayo mismo na hindi gumagamit ng droga at normal na tao at normal na namumuhay, may takot sa atin nun. May takot sa ating puso, na baka isang araw gawan ka ng masama nito mga ito. Kaya napakaganda po na magkaroon po talaga ng suporta, lalo po ang ating Vice President, di ba? Naibalik tanaw ko lang yung mga talagang nagawa
at paglilinis ng mga Duterte, lalo ni Pangulong Duterte, di ba? Yung mga sinasabi kong proyekto, yung proyekto na nagawa ni dating Pangulong Duterte na hindi na name-mention, never nang name-mention ng mainstream media, mga katambay, yung mga nagawa na achievement ng mga Duterte. Kahit mismong isa na lang ang banggitin natin, mga katambay, isa na lang. Yung nagawa sa Metro Manila na never i-credit ng mainstream media at ng ating gobyerno, never mine-mention at pinupuri ngayon ng ating gobyerno, lalo-lalo na ang bagong Pilipinas, ang nagawa ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Isa na lang, yung napakabaho nilang dagat, yung napakabahong dagat, taian po, excuse me po sa mga kumakain, taian po sa Metro Manila, lalo po ng mga sinasabing mga kababayan natin na mga mahirap, ginagawa pong taian ang Manila Bay. Manila Bay. You know, sino lang po nakapaglinis niyan? Sa dami po na naging presidente, isa lang. Taga Mindanao. Presidente ng taga Mindanao. At never na pong nababanggit yan, mga katambay. Never man lang binanggit ang gumawa niyan sa bagong Pilipinas at sa mainstream media. Di ba? Kahit lagyan na natin ng bonus dahil nabanggit na ni Kamanong ang dagat. Lagyan na natin ng bonus, yung Boracay. Yung ating pamoso na dinadayo, hindi lang ng mga Pilipino, pati mga banyaga. Boracay, nalinis at naisaayos. Never ding na-mention yan ng mainstream media, mga katambay. Di po ba? Kaya nakakalungkot lang. Ano po ang ginagawa ng mainstream media sa atin ngayon? Katulong po ang mga mambabatas, sa Kamara, Senado, at ang administrasyon po ng bagong Pilipinas. Yurakan, ibagsak, tanggalin sa isipan ng mga tao na ang mga Duterte ay maganda ang ginawa sa Pilipinas. Tinatanim po sa atin ang di umano ng bagong Pilipinas kasama ang Kamara at Senado na ang mga Duterte ay masama. Mga involved sa lahat ng bagay, lahat ng masasama involved. Ini-involve po nila. Lalo po sa droga, pati sa pogo, mga katambay, pati sa China. Di ba? Talagang ibang klase po. Ibang klaseng tumanaw ng utang na loob ang bagong Pilipinas. Kaya nakakaano lang po, di ba? Sa atin, tayo po yung normal na tao, di ba? Normal na tao tayo. Lalo po sa Pilipino. Yung pagiging generous, di ba? Yung polite, di ba? Yung nagkakaroon tayo ng utang na loob, di ba? Kahit sa maliit na bagay, natulungan ka ng isang tao na talagang hindi mo makakalimutan yung nagawa sa yung tulong, di ba? Mahirap mo siyang kalimutan habang buhay mo, dadalin din yun yung utang na loob sa isang tao, lalo kung ito ay kakilala mo pa, di po? Gada makikita mo siya nandun yung respeto, lalo kung yung ginawang pagtulong sa'yo ay talagang kapabor-pabor at talagang buong pamilya ang nakinabang, hindi lang ikaw. Di ba? Yung utang na loob ng Pilipino, di ba? Kultura natin yon, marunong tayo tumanaw ng utang na loob. Pero ngayon po, dahil nga po sinasabi po ng mga kababayan natin at marami nagpapatotoo, katulad po ni Cathy Binag at ni Jonathan Morales, ang ating Pangulo raw ay drug addict, drug user kasama ang pamilya at mga barkada nito. Kaya hindi po daw naikitaan ng tumanaw o marunong tumanaw ng utang na loob dahil daw dun sa sinasabing bisyo nito na droga, ayon po kay Cathy Binag at kay Jonathan Morales. Kaya po, hindi po natin nakikitaan talaga ng nasa normal na pagkatao ng isang Pilipino na tumatanaw ka ng utang na loob, lalong-lalo na doon sa pagtulong sa haba ng panahon na paghimlay ng iyong ama at magmula po sa Hawaii at naiuwi ng Pilipinas, nadala ng kanilang probinsya, di ba? Sa norte, di ba? Sa Ilocos, tanging isang presidente lang ang nagkaroon ng yagbols sa mga Pilipino, ipinaglaban
nung siya ay naging presidente, yung taga Mindanao. Naipalibing ang kanilang ama. Nagkaroon po ng sinasabing dangal at yung pag-iipaglaban na isang presidente, na dating presidente, kahit na sinasabi na ito'y diktador, mamamatay tao, magnanakaw. Pero merong isang tumayo na taga Mindanao na presidente, na yan, tao na yan, ay naging presidente at naging sundalo. Kahit siya'y diktador, kahit siya'y magnanakaw, kahit siya'y mamamatay tao, ipalibing yan. Dahil dun sa sinasabing nasa batas, nasa konstitusyon, na ikaw ay naging pangulo at naging sundalo, maililibing ka dyan sa libingan ng mga bayani. Di po ba? Siya lang ang mga katambay. Meron pong naging kamag-anak yan, malapit po sa kanila. Naging presidente rin, di ba? Si Fidel Ramos, dating presidente. Fidel Ramos, noong mga panahon na yun, hindi po naipalibing yan. Kamag-anak na, malapit na kamag-anak. At talagang sinasabing kaalyado pa noong mga panahon na ang Pangulo ang kanyang ama, ang Senior Marcos, di ba? At ganun din po kay Erap, di ba? Pinus din po na maipalibing sa mga bayani yan. Hindi po naipalibing. Nahirapan po si Erap noong mga panahon na yon. Tanging taga Mindanao lang. Pero, nung maupo po sila, mga katambay, dinire-diretso na nila. At yung sinasabing pagbubudol, yung ginawang pagbubudol po, lalo-lalo po sa agila ng Mindanao na si Sara Duterte, si Vice President Sara. Di po ba? Yung napakaganda nilang pananalita, pangako nung mga kampanyahan, lalo na nung hinihimok nilang maging ka-unit team, ang Vice President, sa tulong po ng kanyang ate na Senadora Amy Marcos at mga kamag-anak, kaalyado, kaibigan, ang nagprosige na maging katandem dahil mismo ang VP Sara ang nagpahayag nito na siya ay talagang puwersa o talagang pilit na kinuhang kaalyado para po dito sa sinasabing bagong Pilipinas. Di ba? At mismo ang Sara Duterte, ang ating Vice President, ay kaya lang siya sumama dahil sa sinasabing pangako na gagawin at susundin at itutuloy ang mga programa na naiwan at nabinbin ng kanyang ama, na napakaganda po sana kung yun po ay nangyari sa ating bansa. Di ba? Yung mga build, better more daw, na hanggang ngayon, 2 taon na, wala na yung more and better. Di ba mga tambay? Kaya nakakagulat po, yung Luzon, Visaya, Mindanao, na inaasahan sana ng mga taga Mindanao, yung mga proyekto ni dating Pangulong Duterte, na kailangan poponduhan mo na lang dahil nahandyan na yung proyekto. Di ba? Yan ay pinatotohanan din po ng Mayor Baste, na talagang natenga ang mga proyekto nila, lalo sa Davao. Di ba? At ganun din po ang kapatid na nasa Kamara. Di ba? Kaya yung ginagawa rin po na panggigipit, yung talagang araw-araw na lang, mainstream media, Senado, Kamara, talagang tinatamnan sila ng issue at napakaraming sinasabing pangit para lang bumagsak ang pangalan at bumaho sa mga Pilipino. Kaya lang mga Pilipino, gising na ang mga Pilipino. Gising na tayo mga Pilipino sa ginagawa po nila ng paninira, pagtanim ng kung ano-anong para lang maipanira ito sa mga Duterte. Hindi man lang nila dalhin sa korte. Meron po tayong korte para diyan. Kaya lang puro sinasabi nga po, puro sa mileage. Mileage lang po ng mainstream media para lang po ito maipanira sa mga Pilipino. Dahil mas mabilis daw po at mas maganda raw po na pag-usapan sa Kamara at sa Senado dahil dito po ay instant justice na ang nakikita po ng mga ito. Di ba? At gusto po nila nga itanim sa atin at talaga i-brainwash po na sa Senado at sa Kongreso, yung hearing ay mas magaling kaysa sa korte at dapat nating paniwalaan sila. Pero bakit mo paniniwalaan yung isang konstitusyon na sinasabi ni dating Pangulong Duterte
na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan sa pera dahil nga ayaw nilang buksan ang kanilang libro. Di po ba? Yung binibigay at ginagastos nila na bilyon-bilyon, daan-daang bilyon sa tagal ng panahon, trilyon-trilyon na. Napaka-special na hindi mo man lang mai-audit at hindi makita ng mga kababayan natin, tayong mga Pilipino, kung ano ang resibo niyan o walang resibo yan. Di, excuse me po mga tambay. Di po ba? Nakakagulat lang po na talagang worse and rotten daw. Pinakabulok na konstitusyon, lalo sa paggamit ng pera, mga tambay. Tapos sila yung nag-hearing, sila yung hearing ng hearing sa Kamara, yung bulok at napaka-rotten na konstitusyon, mga katambay, at paniniwalaan ng mga Pilipino at gustong paniwalaan ng mga Pilipino samantalang yung kanilang departamento o konstitusyon ay napakarami itinatago sa mga Pilipino. Sobra-sobra, di ba? Yung kaperahan na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na sobra-sobra pagdating sa pera na hindi nakikita ng mga Pilipino. Tapos sila yung push na sila'y pinakamabubuting politiko, ginagawa nila yung sarili nila ay pinakamabuti at pinakamagaling at pinaka hindi korap o hindi korap na politiko. Yan ang pinakikita sa mga Pilipino. Pero yung libro nila nakasara. Yung libro ni BP Sara ang gustong buksan ng buksan. Samantalang yung libro ni BP Sara ay laging nakikita ng COA. Laging nagsasubmit. Pag sinabi ng COA, kailangan bigyan mo ko nito, kailangan namin ito, antimano, nagre-response ang Office of the Vice President. Pero sila, never natin narinigan na nagre-response o nagpapasa man sila para sila mai-audit at i-audit ng COA. Di ba? Nakakalungkot lang. Kaya po, tama po ang ginawang desisyon at magiging desisyon ng mga Duterte na magkaroon po talaga ng mga Duterte sa Senado. Mas maganda po, mas marami. Dahil para po mabago na. Sana baguhin ng mga Duterte kung makakapasok man at itutuloy po sa Senado. Dapat po baguhin na yung ginawang batas o resolusyon ni dating Senador Pampilo Lacson. Ayon po yan kay SAS Rogandos. Yung natuklasan po ni SAS na very special po yung ginawang rules o batas na ni Pampilo Lacson, mga katambay, na hindi po pwedeng basta-basta i-audit ng COA ang dalawang komisyon, ang Senado at ang Kamara pagdating po sa kaperahan sa pondo na galing sa bayan, sa taxpayer. Kaya dapat po ito'y baguhin, ripasuhin po ito kung makakapasok po mga Duterte at i-open po ang libro. Napaka-importante po mga katambay na gawin po ito sana ng mga Duterte, na buksan ang mga libro nito dahil mismo ang Duterte ang nagsabi, ang dating Pangulong Duterte, na rotten at pinakabulok, lalong-lalo na sa libro nila na hindi man lang mabuksan. Diba? Sana po hiling ni Kamanong at siyempre pangarap ni Kamanong na matupad ito, mga katambay, na mabuksan po at makita natin ang kaperahan kung saan po nila niwaldas di umano, ang pera ng Pilipino, pera ng taxpayer, sa haba, sa tagal, sobrang tagal ng panahon na nakasara at walang resibo tayong nakikita at hindi po na-audit ang mga yan. Sana po matupad ang sinasabi ni Kamanong para po mabawasan ang korupsyon o mawala ang korupsyon sa dalawang ahensya na yan na sobra-sobra na po ang ginagawa nilang paglapastangan sa mga Pilipino, lalo sa taxpayer, na naglalakihan na po yata sila. Sobrang bibigat na nila sa Kamara at sa Senado, mga katambay. Sobrang bibigat na ng mga taong ito sa sobrang pagsasamantala yata sa pera ng bayan, mga katambay. Kaya ito pong balita at pagsapi o pagsama ng Mayor Baste ng Davao sa kanyang ama sa partido, ay napaaganda po ito na panimula na magsama-sama na po sila ang mga Duterte, mga katambay. Unang-una, kailangan po ng isang Vice President
Sara Duterte, na meron po siyang kapatid na Duterte sa Senado. Dahil nakikita rin naman natin, mga katambay, karamihan po ng senador, lalo po, pati kaalyado ng dating Pangulong Duterte, mga walang yag balls, walang bayag, komento ni Kamano, walang bayag po, kahit kaalyado ng dating Pangulong Duterte sa Senado. Di ba? Napakaganda po na itapik o imbestigahan pagkakataon na po ng kaalyado ng dating Pangulong Duterte, di ba? Nahandyan ang Padilla, Go, De La Rosa, at yung sinasabing hindi natin alam kung kaalyado pa, yung Tolentino, di ba? Isang abogado, hindi natin alam kung ito lumipat na ng bangka dahil doon sa kabilang bangka ay sagana-sagana raw sa pakinabang, di umano, baka tumalo na. At itong ating mga sinasabing Go, Bato at Padilla, hindi natin alam kung bakit takot na takot o sinasabing wala raw mga bayag, di umano ito. Dahil nahandyan na yung ebidensya o testigo na dito po sa issue ng Pangulong Marcos. Lalo po sa droga. Yung droga na nakakabit sa kanya hanggang ngayon ay talagang hindi pa rin sinasagot. At hindi po ito pinag-uusapan. Ni hindi man lang po ito binabalita ng mainstream media. Kaya kailangan po natin, mga katambay, kung matutuloy po sa 1 taon, malapit na po, ilang buwan na lang, malapit na ang halalan. Kung matutuloy po sana at mananalo ang Duterte sa Senado, palagay ko mabubuksan. Malaki na ang chance na mabuksan ang issue at maimbestigahan ang issue ng droga ng Voltes 5 at ng First Family. Sa pangunguna po ng Duterte yan. Dahil alam natin ang mga Duterte, miyag balls. Miyag balls po yan. Lalo kung ang pag-uusapan ikabubuti at ng bayan. Lalo sa droga. Di ba? Lalo sa droga. Nakita niyo po ang Vice President. Mismong siya nagsasabi na kailangan tutukan ng droga. Dahil ang droga ay talagang problema ng bansa, problema ng bayan ang droga. Lalo sa mga kabataan. Pag-asa ng bayan kabataan tapos malululong sa droga. Di ba? Ano pa mangyayari sa bansa natin? Sa mga susunod na henerasyon? Addicted sa droga? Di ba? Wala tayong magagawa kasi nagiging nag-aasabi nga ni dating Pangulong Duterte, narco-politics ang ating bansa pag hindi mo napigilan ito. Dahil mismo ang droga, nagagamit nilang kapital sa kanilang mga ambisyon na ayaw nang mawala sa pwesto. Power, kapangyarihan, pera, ginagamit ang droga, kapital. Lalo sa kampanya, lalo ngayon, laganap ang droga sa ating bansa. Baka magamit na naman, mga katambay. Malapit ang halalan. Bubuhos na naman ang pera. Lalo sa mga sinasabing sakim sa kapangyarihan. Huwag naman sana maging matalino na tayo, mga katambay. Lalo sa pagpili ng ihahalal natin sa ating bayan. Lalo sa pinakamatataas. Sa Senado, kasama yan. Mga matataas po yan. Senado, Kongreso, at nahandyan po nagsisimula ang pera. Diyan po binabalangkas yan. Diyan nagsisimula ang budget. Sila ang nagtatalaga at talagang sinasabing sumasala at nagbibigay kung magkano at pwede nilang bawasan. At pwede nga rin daw nila isiro ang budget ng isang departamento katulad ng Vice President na Office of the Vice President. Gusto nila isiro sa Kamara. Kaya mga katambay, mamili po tayo at sana tayo magtanong. Iboboto lang natin sila kung babaguhin nila ang sistema nila sa Kamara at sa Senado, lalo sa paghawak ng pera ng taxpayer. Sana igawin natin. Kung talagang kayo'y makabayan at maglilingkod sa bayan, i-open nyo ang inyong mga libro. I-open nyo sa publiko at gumawa tayo ng website na anytime pwedeng buksan ni Juan de la Cruz kung saan napupunta ang pera ng taxpayer. Makita namin ang mga budget nyo, mga pondo nyong ginagamit, kung gaano kalalaki. Ganyan po sana ang mangyari, mga katambay. Sa darating na eleksyon, hamunin natin sila na mabago ang sistema nila sa paghawak at paggastos ng pera ng bayan. Di po ba, mga katambay? Kaya, excuse me po,
proud si Kamanong, proud kung talaga itutuloy po ito ng mga Duterte ang pagpasok sa Senado. Kailangan po natin, kailangan ng bayan ang mga Duterte, lalo sa Senado, para mabago na po ang bulok at rate na konstitusyon. Mabago ng mga Duterte yan, mga katambay. Dahil alam naman natin sila magtrabaho. Nakikita natin kung paano sila magtrabaho. May puso at makabayan, makapilipino, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, sana po samahan nyo si Kamanong na talagang i-push natin na tumakbo sa Senado ang mga Duterte. Kailangan hindi lang isa, dalawa, hanggat maaari, 3, mga katambay, na may mga yagballs na pumasok sa Senado nang mabago na itong mga bulok at rate na konstitusyon, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, nagpapasalamat po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan. Komento na inyong lingkod, lalo po sa YouTube at TikTok. Maraming salamat po sa mga naagusto at sa mga nagla-like, share, and subscribe. Maraming salamat at sa mga nagko-comment din. Salamat sa inyong lahat. Sa muli po, paalam, bye-bye, ingatan nawa.